Alamin ang pinakabagong mga kaganapan sa Far East Broadcasting Company Philippines sa pagpapahayag ng mabuting balita ni Hesukristo sa pamamagitan ng radyo, internet at iba pang makabuluhang gawa. Narito si Dan Andrew Cura para sa The President's Report. Magandang araw po sa inyong lahat. Naku, natutuwa po ako na makasama kayong muli sa ating programa. Mapapanood po ang ating mga episodes na ito sa ating bagong YouTube channel po. Itong mga videos natin, FEBC PH. Kaya po sana po mag-subscribe po kayo at lagi pong magkaroon ng updated na mga videos galing po sa gawain ng Far East Broadcasting Company. Kapag nagpasya tayong sumunod sa Diyos, ang kasunod na tanong ay, hanggang saan? Salamat sa Diyos dahil maraming magagandang halimbawa po sa kasaysayan ng mga taong nagbigay ng higit pa sa inaasahan para isulong ang kanyang kaharian. Ngayon, kilalanin po natin ang ilan sa mga broadcaster ng FEBC na unang naghatid ng mensahe ng Ebanghelyo sa kabila ng mga hamon sa loob at labas ng ating bansa. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew. Ika'y nakikinig sa The President's Report. Taong 1945, sinunod ng 3 Amerikanong misyonero ang pangunguna ng Panginoon upang ipahayag si Kristo sa mundo sa pamamagitan ng radyo. Nagkaroon sila ng pasanin para sa bansang China na kilala rin bilang Far East, malayong silangan. Kung susukatin, halos sa 10,000 kilometro o humigit kumulang 6,000 milya ang layo nito mula sa kanilang tinubuang bayang Amerika. Nang sapilitang ipinatigil ng China ang mga gawaing pagmimisyon, binukas naman ng Panginoon ang pagkakataon upang maitatag ang unang stasyon ng FEBC dito sa Pilipinas. Sa loob ng 2 taon, nagtulong-tulong ang mga voluntaryong Amerikano at mga Pilipino upang maitayo ang isang stasyon at makakuha ng lisensya para makapagbigay ng broadcast sa radyo. 1 taon pagkatapos ang unang broadcast nito, ay nagsimula na ring magsahimpapawid ang programa ng FEBC na nakatuon sa China sa tulong ng mga mananampalatayang Chino dito sa Maynila. Ang unang mamamahayag sa wikang Chinese sa 702 DZAS ay si Ginang Chua Kian Tiang o ang tawag namin Phoebe Chua. Ang kanyang programa ay para sa mga Chinese amoy na naninirahan dito sa Maynila. Bukod sa pagiging isang volunteer broadcaster, si Ginang Chua ay isa ring tapat na tagapagsuporta ng ministeryong ito. Isa siya sa mga nag-ambag upang maitayo ang 300 talampakang radio tower ng dating FEBC compound sa Karuhatan, Valenzuela. Hanggang ngayon, patuloy pa rin nagpapasahimpapawid ang mga Chinese programs sa iba't ibang stasyon ng FEBC dito sa Pilipinas. Sa pamamagitan naman ng shortwave radio, milyong-milyong tagapakinig sa China at Timog Silangang Asya ang sumusubaybay sa programang Chinese Gospel Hour, hatid ni Ho Sheng Huang. Sa loob ng maraming dekada, ang mga broadcast ng FEBC sa China ay nakilala bilang Liangyu Dentai o Voice of Friendship Radio. Mula 2002, ang Radio Liangyu ay gumagamit ng makabagong teknolohiya tulad ng internet radio at mobile chatting apps upang mas maabot ang madla, lalong-lalo na ang kabataan. Mayroon po kaming isang nakaaaliw na kwento ng isang manggagamot sa Hong Kong. Una niyang narinig ang Ebanghelyo sa kanyang sariling wika, ngunit medyo may diferensya sapagkat ang mamamahayag nito ay isang taga-kanluran. Ang broadcaster na ito ay si William Schubert, isa sa mga dayuhang misyonero na unang nag-broadcast sa wikang Mandarin. Hindi man siya matatas sa pagsasalita ng Mandarin, ngunit sa tulong ng Panginoon at sa kanyang dedikasyon sa pagtuturo ng salita ng Diyos, naunawaan pa rin ng mga tagapakinig ang mensahe at sila'y nanampalataya kay Hesukristo. Ngayon, ang mensahe ng Ebanghelyo ay naririnig sa mahigit 50 bansa sa 145 mga wika sa pamamagitan ng 100
49 na mga stasyon ng FEBC sa buong mundo. 4 bilyong katao ang naaabot ng ating mga broadcast araw-araw dahil sa inyong pakikibahagi sa gawain ng FEBC. Ngunit hindi ito tungkol sa amin. Higit na mahalaga kaysa sa distansya ng ating nararating ang mga buhay na nababago sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang iba't ibang gawain upang maipadama ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Kung nakikita mo ang kahalagahan ng radyo sa pag-abot sa mas marami pang tao para kay Kristo, maaari kayong magpaabot ng inyong suporta upang maipagpatuloy ang ating gawain dito sa FEBC Radio. Una na rito ay ang panalangin. Napakahalaga po niyan. Mangyaring ipanalangin ang lahat ng ating mga tagapagbalita, mga tagapangaral, mga tagapakinig. Naway patuloy tayong samahan ng Banal na Espiritu upang magdala ng Ebanghelyo sa bawat bansa sa kanilang sariling wika sa pamamagitan ng radyo at iba pang mga kaparaanan. Nako, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay muli sa ating programa. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, para na naman sa The President's Report. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at mag-ingat po kayo palagi. Inyong napakinggan ang The President's Report. Kung nais ninyong maging kabahagi ng gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines, bisitahin ang aming website donatenow.febc.ph o mag-email sa info@febc.ph para sa inyong mga katanungan o mungkahi.